So, hello guys. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng chain rule. So, ganito, kapag ganitong given naka-parenthesis na agad, itong 5, multiply mo lang siya dito. Kapag walang number dito, may invisible 1 dyan kasi. So, 1 times 5 is equal to 5. Bring down mo lang yung nasa parenthesis. X cube plus 3. Yung 5, bawasan mo ng 1 is equal to 4. Mumultiply mo siya sa derivative nitong nasa parenthesis. Ang derivative niyang nasa parenthesis, sabi ko nga kanina, may 1 palagi dyan kapag walang number. So, 3 times 1 is equal to 3. X, yung 3, bawasan mo ng 1, so magiging squared, magiging 2. 3x squared. So, itong 3x squared, imumultiply mo siya sa 5. So, magiging 15x squared. Bring down yung nasa parenthesis. X cubed plus 3 raised to 4. Ito na yun ang final answer nyo. Paano naman kapag may radical sign na siya? Ang radical sign is equal to 1/2. Etong 2 sa denominator is nandito siya palagi. Etong 1 nandito siya sa taas. So, ito, ang equivalent ng radical na to is 1/2 lang. So, gagawin natin siyang parenthesis. Negative 2x squared plus 1 raised to 1/2. Ngayon, kunin nyo ulit yung derivative nito. Yung nasa parenthesis. Times negative 4x. Yan ang derivative yung nasa parenthesis. Sabi ko nga kanina ulit, kapag wala dito, may invisible 1 yan palagi. So, 1/2 times 1 is equal to 1/2. Copy yung nasa parenthesis, negative 2x squared plus 1, 1/2. 1/2 minus 2/2 is equal to negative 1/2. Bakit 2/2? 2/2 is equal lang din sa 1. Kasi 2 divided by 2 is equal to 1. So, negative 1/2 times the derivative na negative 4x. Itong negative 4x, imumultiply mo siya sa 1/2. 1/2 times negative 4 over 1. Kasi kapag whole number, matik yan na may denominator na 1. So, 1 times negative 4 is negative 4 and over 2 times 1 is 2. Dahil may x yung 4x, magiging x yan. So, negative 4 over 2x. Bring down yung nasa parenthesis. Negative 2x squared plus 1 raised to 1, negative 1/2. Dahil pwede pang masimplify yung negative 4 over 2x. Ang magiging answer niya, negative 4 divided by 2 is negative 2x. Negative 2x. But may x kasi may x yung 4. Yan. May x sila. At dahil ayaw din natin ng negative yung eto, ang gagawin natin, kukunin natin yung reciprocal ng yan, yung nandito. So, dahil na simplify natin yung negative 4 over 2x, magiging negative 2x over, bring down yung nandito, lalagay sa denominator, 2x squared plus 1, gagawin nyo na siyang positive 1/2. Kasi, nakuha nyo na yung reciprocal niya. So, dito naman tayo sa number 3. Ito na pala yung final answer niya. Sa number 3 naman, sabi ko nga kanina ulit, yung radical
is equal lang siya sa 1/2. Kapag may ibang number na naglagay dito, kunwari ito, 4, ang magiging denominator ng radical nyo is 4. Yan ang magiging equal ng radical. So, gagawin nyo lang ulit siyang parenthesis. Negative 3x4 minus 2 raised to 1/4. Kunin yung derivative nung nasa parenthesis times negative 12x cubed. So, 1/4 ita-times mo sa invisible 1 is equal to 1/4 lang. Bring down mo yung nandito na nasa parenthesis, negative 3x4 minus 2, 1/4 minus 1, 1/4 minus 4/4 is equal to negative 3/4. 4/4 is equal to 1. 4 divided by 4 is equal to 1. So, negative 3/2 multiply by negative 12x cubed. 12x cubed multiply siya sa 1/2, magiging negative 12/4x cubed. Bring down yung nasa parenthesis, negative 3x4 minus 2 raised to negative 3/2. Pwede pang masimplify yung negative 12/4x cubed. Magiging negative 3x cubed. At ayaw din natin ng may negative dito. Palagi yan kapag reciprocal nyo na agad kapag may negative dito. So, negative 3x cubed over, lalagay sa denominator, negative 3x4 minus 2. Gagawin nyo ng positive yung 3/2 kasi nakuha nyo na yung reciprocal 3/2. So, yan na yung final answer nyo.